Makasama po natin sa linyang telepono sa tagapagsalita po ng DOH si Dr. Lyndon Lisoy. Magandang hapon po, Dr. Lyndon. Yes, Gigi, magandang hapon po sa inyo. Apo, ito pong mga nangyayari na nakukuha na mga kababayan natin ng mga bangus at ibang mga isda ngayon at pinagpepiestahan dyan sa Pasig River. Gaano ba kadelikado ito kung meron mang peligro sa kalusugan? Well, kung titignan natin, dahil sa dala ng dumi ng tubig doon sa Pasig River, maaaring magdala ng problema sa estado ng kalusugan ating mga kababayan. Kung kaya't ang aming payo, hanggat maiiwasan, kung maaari po sana, iiwasan po kumain itong mga bangus na ito na galing po dito. Apo. Ano po yung po pwedeng makuwang sakit ng mga kababayan natin o yung pong makain din nitong mga isdang ito masagap nila sa Pasig River na maaring harmful sa mga kakain po nito at makakabilin itong mga isdang ito? Well, Gigi, alam naman natin lahat na currently ang tubig dito ay polluted na maaari pinamamahayan ng mga iba't ibang mikrobyo. So may pagkakataon na itong mga isdang ito na sa sandaling yan ay maaari nakakain o nakadunok ng mga dumi na kung hindi ilulutong mabuti itong isda o lilinisin mabuti yung isda, ay maaaring makuha naman kung sino man ang kakain nito. Opo, mangyari po kasi kanina may payag po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na dahil buhay naman, hindi naman talaga parang fish kill ang pinagmulan, maaring kainin basta hindi raw makikita na bilasa yung isda at maayos pang kondisyon nito ay maaring kainin. So, paano po natin nire-reconcile yung pong impormasyon na hawak po ninyo at ito pong payag po ng mga taga-BIFAR kanina? Well, actually, kung titignan nga natin, may punto naman talaga po ang BIFAR. Pero kami sa kagawaran ng kalusugan, syempre, ang tinitignan namin sa mas malawakang o mas malaking peso na kung saan ang tubig talaga na pinanggalingan o pinagmulan nito ay sadyang polluted. Kung kaya't may kasama naman aming pagpayo, aking appeal, tulad na nabagit ko kanina, kung sadyang hindi maiwasan, kung talagang gustong kainin natin mga kababayan sa mga ito, ang iwasan po muna nila ay kainin ito ng tulad ng pagkakaluto ng hilawin, yung hilaw, or yung i-grill nila na hindi lutong-luto. Itong maaaring iwasan nila at tulad na nabanggit ko kanina, kung talagang gusto nilang kainin, siguro dito malinis, at tanggal po yung mga posibleng dumi na dito ganito, at iluto po talaga ng maayos. Opo. Dok, meron po sa Divisoria halimbawa na ang ginawa nila ng mga nagtitinda doon ay binabad na sa suka o ibang mga parang hindi agad maamoy kung may amoy po ito. So, ano pong payo nyo sa mga mamimili? Well, ang panlaban na laman natin dito dahil kung binabad ang suka, sabi nyo nga, hindi na maamoy, there's no way na ma-recognize natin na kung saan man ang galing ito. Kasi totoo naman na kahit hindi naman galing dito sa Pasig River ito, kahit sa ordinary isda na nabibili natin, ay maaaring sira din o bilata o may putik na nakukuha. Kung kaya ito pwede natin gawin sa mga isdang ito, kung di tayo nakakasiguro at nakatigunan tayo, kung ipiprito tulad yan, na binabad sa suka, kung ipiprito po ito, is iprito po ng maayos na luto-luto. Sa gayon, kung may microbium na dala ito, ay masasama po ito doon sa init at mamamatay naman po eventually mga ito. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon si Dr. Lyndon Lisoy ng Department of Health. Maraming pong salamat.